A blessed day mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, the study of salvation. Obedience saves error, part 10. Reasons why obedience saves error. Recall po tayo hanggang part 9. Pang-19 na po tayo ng reason bakit ang obedience saves error. Number 19. Regeneration is the solution to spiritual corruption. Obedience to God's law is its fruit. Napag-aralan po natin sa part 8. Unang dapat po nating manawaan na ang kinakausap ni Juan sa 1 John 3, 1, 13, and 23 ay mga regenerated na o ligtas na inutusan niyang manampalataya. Hindi sila mananampalataya para maligtas. Sila ay nanampalataya dahil ligtas na sila, regenerated na sila. Pangalawang dapat nating maunawaan na may dalawang problema ang makasalanan. Ito ay ang judicial condemnation at spiritual corruption. Psalms 51 verse 5. Pangatlong dapat nating maunawaan ang solusyon ng Diyos sa judicial condemnation sa atin from eternity ay justification through the promised redemption of the Son. At ang solusyon naman po sa spiritual corruption natin ay ang sanctification ng Holy Spirit. So, pang-apat na dapat nating maunawaan mga ka-truth seeker, ang solusyon ng Diyos sa spiritual corruption ay regeneration, sanctification through the power of the Holy Spirit. John 3, 1-11. Ang hinirang ng Ama at niredeem ng Anak ay i-regenerate ng Holy Spirit, mga ka-truth seeker. At paano po mare-regenerate ang makasalanan? Diniscuss na po natin to, ulitin ko na lang po ulit. Mare-regenerate tayo, isasanctify o hugasan, lilinisin tayo ng Holy Spirit sa ating karumihan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga Diyos o tinitingala natin. John 3:5 napakaliwanag po. Maliban na ang tao ay maborn again, ma-regenerate sa tubig at espiritu. Meaning, ang born again experience or regeneration ay sa pamamagitan ng Holy Spirit na sumisimbolong tubig na maglilinis sa ating karumihan sa kasalanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga tinitingala nating nilalang sa mundong ito. Titus 3:5. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, so napakalinaw. Ang regeneration ay paghuhugas. Ezekiel 36:25. Magwiwisik ang Diyos, lilinisin tayo ng tubig sa ating karumihan at sa mga Diyos-Diyosan, mga ka-truth seeker. Paano gagawin ng Diyos ito na lilinisin tayo? Una, babaguhin niya ang espiritu natin, bibigyan niya tayo ng pusong nauuhaw sa Diyos as a truth. Ezekiel 36:26. Ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin. Ezekiel 36:27. At pag nilagay ng Diyos ang espiritu niya sa atin, mananahan ang espiritu ng Diyos. At kapag nanahan ang espiritu ng Diyos sa atin, ang espiritu ni Kristo ay mananahan. Romans 8:9. At kapag nanahan ang espiritu ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng spiritual union with Christ. Romans 8:9. At kung tayo ay in spiritual union with Christ, dadaloy ang buhay na walang hanggan sa atin. Romans 8:10, 1 John 5:11-12. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. At ang mga na-regenerate in spiritual union with Christ at may buhay na walang hanggan na ay mananampalataya. 1 John 5:1. Meaning ang pananampalataya natin ay hindi cause, requirement, condition para maligtas tayo. Bunga lamang ito ng regeneration pagkaligtas natin, yung faith. 1 John 5:1. So, ano ang pinupunto natin mga kapatid? Naliligtas ang tao hindi dahil sa faith o repentance o obedience natin. Naliligtas tayo dahil sa regeneration na nagbubunga ng saving faith at saving repentance at obedience.
So, nagkakaroon lamang ng saving virtue ang faith kapag tayo ay na-regenerate na ng Holy Spirit. Pero kung hindi pa tayo nare-regenerate ng Holy Spirit, ang faith na mayroon tayo sa Diyos ay natural dead faith. Paano nga po binibigay ng Diyos ang saving faith? Acts 11:18, Philippians 1:29. Ito po ay naibibigay through the power of the Holy Spirit. Nang na-regenerate tayo ng Holy Spirit, pinag-isa tayo ng Holy Spirit, ang Espiritu natin at ang Espiritu ni Kristo, hindi lang tayo nabigyan ng buhay na walang hanggan, dumadaloy rin sa atin ang karakter ni Jesus. At isa sa karakter ni Jesus na dumadaloy sa ating espiritu ay ang faith. Bunga lamang ito ng regenerated, saved spirit natin. Galatians 5:22. Ano? Sabi doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, faithfulness, o sa Greek ay pistis, faith. Meaning, ang bunga ng regenerated spirit natin ay faith. Yung but the fruit of the Holy Spirit is faith. Hindi po the fruit of the Holy Spirit ang tinutukoy dyan. Kung babasahin natin yung konteksto ng 5 ng Galatian. Ang tinutukoy po ng fruit of the Spirit dyan is this. But the fruit of the regenerated spirit is faith. So, ang kakumpletuhan ng kaligtasan ng kaluluwa natin ay nasusolusyonan po yung problemang dala-dala natin, yung dalawang problema. Ang judicial condemnation po, ang tanging solusyon ay ang justification ng Ama through the promised redemption of the Son. At ang spiritual corruption po natin ay, ang tanging solusyon dyan ay ang regenerating power of the Holy Spirit. At kapag tayo ay na-justified na ng Ama from eternity at na-regenerate na ng Holy Spirit in time na nag-i-exist na tayo, ang kakumpletuhan ng kaligtasan ng kaluluwa natin ay nakakamtan na natin, nasa atin na. Pansinin rin natin na ang solusyon ng Diyos ay walang anumang partisipasyon, kooperasyon o contribution man tayong makasalanan sa ikaliligtas natin. Ang pagliligtas ng Diyos ay all of God, all of grace, all of Him. Salvation belongs to God alone. Ang faith, repentance, faithfulness natin till the end, ang good work, obedience, sacrament, water, baptism, sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer to Mama Mary or saints, membership to the true church or true religion, pagiging mabuti at matuwid natin ay hindi basihan, hindi requirement condition para maligtas tayo. Pero hindi po natin binabaliwala ang faith, repentance, faithfulness till the end. Hindi natin binabaliwala ang good work, obedience, water baptism, church membership, prayer. Ang mga ito po kasi ay bunga na lamang ng justification from eternity at regeneration ng Diyos na ginawa sa atin para maligtas tayo. Hindi po faith ang nag-regenerate at nagligtas sa atin. Bunga lang po ang faith ng regenerated o saved spirit natin. Summary statement po natin pinag-aralan, the solution to spiritual corruption is regeneration through the power of the Holy Spirit. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like and follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating